Kasi yung bata pa ko, sabi ko, may nagtatanong po sa akin kung ano daw gagawin ko pag nakita ko papa ko. Yun, sabi ko, hindi ko talaga siya kikilalanin. Pero ngayon, okay naman. Okay na. Wala na kasi naintindihan ko na rin po ang situation. Sana magkita kami. Kumusta na siya, ganon. Sana magkita din kami pagdating ng panahon. Ay, wala nang pera, wala nang trabaho eh. Paano mabalik? Mamasahe ka, magkano kagad ang timanog. Saka di ko rin makita siya kung saan ang address ni. Ay, saan kung hanapin doon sila. Hindi ko nakakalimutan. Sabi ko sa'yo, hindi ko nakakalimutan sila. Kung hambang kwento ko nga dito sa mga kapitbahay ko yun eh. Nga. Sabi ko, may anak ko sa Davao, saan na kaya yun kung anong nangyari doon sa bata. Eh, tuwa ako, siyempre, hindi naman niya kalimutan ng bata, ng ama ko. May pag-asa pa ako habang buhay. Pero kung nalibing na siya, namatay na siya, yung sigurado wala tayong pag-asa na noon. Habang buhay siya, sabi ko, habang lumalaki yan, maghanap pa rin ng magulang niya. Hanapin niya kung sino talaga magulang niya. Bakas sa mukha ni Mang Fred ang pagkasabi na makita ang kanyang anak na umakyat ng entablado, nakatoga, bit-bit ang diploma. Habang si Hazel naman, walang kaalam-alam na sa bawat lagay ng makeup, sa bawat suklay ng buhok, sa bawat pagpag sa toga, papalapit na ng papalapit ang pagkikita nila ng kanyang ama. Sana'y muli ka bakas ang labis na ligaya sa mukha ni Hazel, 16 years old, 4th year high school student sa Bernardo Carpio National High School sa Davao City. Isang tulog na lang kasi, graduation na niya. Pero sa likod ng matamis niyang mga ngiti, may nakatago pa ring pag-aalinlangan sa puso ni Hazel. Ang mga magulang niya na dapat sana'y makasaksi sa pag-akyat niya sa entablado, parehong hindi makararating. Ang kanyang ina, nagtatrabaho sa Maynila. Ang kanyang ama naman, ni hindi pa niya nasisilayan, ni minsan. Inaasam ko na makita ko siya minsan. Iniisip ko na lang na pagdating ng panahon, makikita ko rin siya. Ganon. Tapos, malungkot talaga pag walang papa. Minsan nga po, naiingit ako minsan sa mga classmates kasi yung, kunyari, may meeting. Minsan, papa nilang dumadalo. Okay, ako minsan wala. Ayon kay Hazel, 3 buwan pa lang siya nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. May ibang pamilya raw kasi ang kanyang ama sa Maynila. Ang walang kamuang-muang na si Hazel, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Kasi yung bata pa ko, sabi ko, may nagtatanong po sa akin kung ano daw gagawin ko pag nakita ko papa ko. Sabi ko, hindi ko talaga siya kikilalanin. Tapos sabi ko, marami talaga akong sinabi nun. Sabi ko, hindi ko talaga siya kikilalanin. Pero ngayon, okay naman. Okay na. Wala na kasi naintindihan ko na rin po ang situation. Nagalit rin, ang ano ko na lang po ngayon sa kanya kasi yung niloko niya po yung mama ko. Hindi niya sinabi na may pamilya siya. Madalas, isinubsob na lang daw ni Hazel ang sarili sa pag-aaral. Malabanan lang ang matinding kalungkutan. Ayon kay Mrs. Gemma Alicaya, advisor ni Hazel, mabuting estudyante ang dalaga. Responsable raw ito sa mga gawaing pang-eskwela. Pero paminsan-minsan, naaaninag pa rin daw ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa kanyang mukha, makita ko talaga, especially kung magbabanggit ng papa, wala siyang masabi. So tinanong ko siya kanina kung saan ang kanyang mama nandoon sa Maynila at nagtatrabaho daw. So right after daw ng graduation, sabi niya na kukunin daw siya ng kanyang mama. Mama lang talaga ang kanyang binabanggit, walang papa.
Kasi po nung kami pa masyadong palagi magkasama, kwento niya sa akin siya, alam mo, di ko pa nakikita talaga papa ko since Bali, para siguro po sa kanya, pagkikita ng papa niya, fulfillment na po siguro yun. Malaki po yung pag-asa niya na makikita niya balang araw papa niya. Sana magkita kami. Kumusta na siya, ganon. Sana makita din kami pagdating ng panahon. Ayon kay Hazel, Wilfredo Sahise ang pangalan ng kanyang ama at may sarili raw itong pamilya sa Maynila. At base sa mga nakuha naming impormasyon, nakarehistro ang pangalan nito bilang botante sa Barangay Concepcion sa Marikina City. Kilala niyo ba si Wilfredo Sahise? Dito. Agad naming tinungo ang Barangay Concepcion 1 sa Marikina. Tao po, magandang hapon. Kayo po si Mang Wilfredo Sahise. Mabilis ang naging resulta ng aming paghahanap. Matapos ang ilang minutong pagtapanong, natuntun kaagad namin si Wilfredo Sahise. Walang pag-aalinlangang ikwinento sa amin ni Mang Fred ang mga pangyayari sa kanilang nakaraan. Ayon sa kanya, na-assign siya noon para magtrabaho sa Davao City, kung saan nakilala niya ang ina ni Hazel. Sabi, nagkasunduan na. Ayun, nabuo yung bata. Di sa mga kuwan siguro, bumalik na ako ng Manila. Pinalitan ako roon. Nagsulat kami dalawa. Sabi ko, kung gusto mo, punta ka na Manila. Sabi ko, sumunod ka na lang. Hindi na ako nakabalik doon eh. Nakabuntis siya. Hindi pinadalhan ko ng ng pira, saka kuwan. Nung nanganak siya, mga damit. Lahat ng pinadalhan ko siya. Sa pang-hospital doon, dinalhan ko siya. Kasi nung huli, hindi ko nakita. Nung nag-close na kami. Kumpanya namin, nag-close na. Yung bumalik na yung mga tao dito, yung mga kasama ko doon. Hanggang naklos, hindi kami nakita hanggang ngayon na. Kwento niya, walang araw at sandali na hindi niya naisip ang kanyang anak. Pero gustuhin man daw niyang balikan ito sa Davao, hindi naman niya ito magawa. Isip niyo ba na balikan sila doon? Ay, wala nang pera, wala nang trabaho eh. Paano mabalik? Mamasahe ka, magkano kagad ang Timanok. Saka di ko rin makita siya kung saan ang address ni. Ay, saan ko nahanapin doon sila. Hikahos si Mang Fred. Sa katunayan, walang kuryente sa tahanan nila nung abutan namin siya. Para sa kanya, halos nagdilim na rin ng pag-asang makita pa niya ang kanyang anak na si Hazel. Hindi ko nakakalimutan, nga sabi ko sa'yo, hindi ko nakakalimutan sila. Kung habang kwento ko nga dito sa mga kapitbahay ko yun, nga. Sabi ko, may anak ko sa Davao, saan na kaya yun kung anong nangyari doon sa bata. Eh, tuwa ako, siyempre, hindi naman niya nakalimutan ng bata, ng ama ko. Ibinalita namin kay Mang Fred na nakausap na namin ang kanyang anak. Dito na siya muling nabuhayan ng loob. May pag-asa pa ako habang buhay. Pero kung nung nalibing na siya, namatay na siya, yung sigurado wala tayong pag-asa na noon. Habang buhay siya, sabi ko, habang lumalaki yan, maghanap pa rin ng magulang niya. Hanapin niya kung sino talaga magulang niya. Yan ang pag-asa ko nung habang lumalaki siya. Hindi na pinasikat pa ni Mang Fred ang araw nung Miyerkules. Madaling araw pa lang, lumakad na kami papuntang airport. Kasama ang kanyang junior na si Kajong, katatagpuin niyang muli ang anak na 16 na taong pinangulilaan. Bakas sa mukha ni Mang Fred ang pagkasabik na makita ang kanyang anak na umakyat ng entablado, nakatoga, bit-bit ang diploma. Habang si Hazel naman, walang kaalam-alam na sa bawat lagay ng makeup, sa bawat suklay ng buhok, sa bawat pagpag sa toga, papalapit na ng papalapit ang pagkikita nila ng kanyang ama. Gaya ng halos 500 iba pang mga estudyanteng magtatapos dito ngayon, abot langit ang kasiyahan ni Hazel. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap niyang makapagtapos. Matutulungan na niya sa wakas ang kanyang ina sa kanilang kabuhayan. Si Hazel, nakatuon ang pansin sa hinaharap. Walang kamalay-malay na may sorpresang naghihintay sa kanya.
Samantala, narating na rin ni Mang Fred ang paaralan. Pagkatanggap ni Hazel ng kanyang diploma, natsyempuhan namin ang advisor ni Hazel. Ayan o. Ito siya. Sino man nagpadala nito? Yung ina. Hindi ko winala yun eh. Yun yung tinabi ko yan. Paskali, sabi ko kung ang anak ko, pag maghanap naman sa huling araw, sabi ko maghanap yan, maghanap ng magulang yan eh. Maya-maya pa, inawit na ng mga estudyante ang kanilang graduation song. Ang buong akala ni Hazel, tapos na ang programa. We would like again to call Hazel Sahize to the center stage. Hazel Sahize, there will be a surprise gift to her graduation from QTV 7 GMA. Sana'y makapiling ka. Her wish is to find her long-lost father, Mr. Filipino Sahizi Sr. Animo isang panaginip na nagkatotoo ang mga sumunod na nangyari. Si Hazel hindi nakapaniwala. Si Mang Fred, walang pinalagpas na sandali. Maipadama lang sa anak ang pagmamahal na naipon niya sa loob ng 16 na taon. Yan. Yan, tama na kami. Masaya na. Dito na papa mo. Huwag ka naiyak. Sige na, huwag ka na. Huwag ka na umiyak na. Dito na papa. Sana na. Bago kayo ginahanap ni mama mo. Kasabay ng pagtatapos ni Hazel sa high school nung araw na yon, na maalam rin siya sa isang malungkot na yugto. At sa muli nilang pagkikita ng kanyang pinangulilaang ama, isang bagong kabanata naman ng pag-asa at pagmamahalan ang kanilang sinimulan. Parang nakarating ako sa langit eh. Nakita ko yung anak ko. Sa tagal-tagal. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang